you crazy? Hindi ako susunod sa gusto niyong mangyari. Kilala niyo ako. At handa akong makipagpatayan sa kahit na sino, pero hindi ko gagawin man kahit kailan ang paraan na gusto niyong mangyari. Mahabang linya ni Esmery habang nakakuyom ang dalawang kamao. Hindi madali makuha ang loob ni Mr. Archer Lacson. Ilang babae na ang pinadala ng organisasyon sa kanya. Pero halos lahat ng ito ay bigo pagdating sa lalaki. Saad ni Inka habang nakapamewang sa harapan ng kaibigan na si Esmery. Tama si Inka. Bigo ang halos lahat ng babae sa underground na makuha ang loob ng lalaking yon. Sang-ayon ni Byron matapos tapakan ng upos ng sigarilyo sa sahig. Wala naman sa oras na napatawa si Esmery sa kawalan at kinuha ang kutsilyo sa tabi nito bago walang pag-aalinlangan na pinatama sa apple na hawak ng isa pa nilang kasamahan. Kita mo yan? Pulido at magaling kang magtansya sa mga bagay. Anang naman ni Otis na hindi malang makikita ang pagkatakot sa mukha nito. Sanay na ang lalaki sa mga kilos at galaw ni Esmery kung kaya't dapat sa bawat oras o minuto ay alerto ka sa bawat galaw nito. Kung ayaw mo na sa isang kisap mata mo lang ay kulang na ang parte ng iyong katawan. Anong connect ng sinabi mo sa usapan na to, Otis? Suplada na tanong ni Esmery. Nagdekwatro naman ng paa si Otis at nagsalita. Simple lang. Dahil sa galing mo sa paghawak ng mga sandata at mabilis na kilos, ay madali mong madepensahan ng iyong sarili oras na mahantong sa masama ang plano ng organisasyon. Matalino nitong Saad na agad namang sinang-ayunan ng mga kasamahan. At paano kung hindi ako pumayag? Baling na tanong ni Esmery sa mga kasamahan. Alam naming hindi mo bibiguin ang organisasyon ng ating grupo. Malaki ang tiwala ng lahat sa iyo. Kung kaya't ikaw ang napili namin. Sagot ni Inka. Hindi lang yun. Maganda ka. At halata namang maipagmamalaki. Subukan mo pa magsalita at tatapyasin ko yung uso mo. Banta ni Esmery kay Otis dahil umiiral na naman ang pagiging manyak nito. Biro lang. Ito talaga si leader oh. Masyadong seryoso. Natatawa na sabi ni Otis habang nakataas ng kamay na senyales ng pagsuko. Biruin mo ng lahat, Otis. Wag lang ang isang katulad ko. Walang emosyon na saad ni Esmery pero kahit siya ay napaisip din sa sinabi ng binata. Naniniwala kaming kaya mo to, Esmery. Sabi ni Byron pero hindi ito binigyan ng tingin ni Esmery. Bagkus ay tumayo lang ito at naglakad paalis. Ayon sa haka-haka ay hindi basta-bastang tao na namumuhay bilang isang bilyonaryo si Archer Lacson. Kahit nga litrato o larawan nito ay wala siyang kaidi-idiya kung anong itsurahan nito. Maaari isa itong matandang ugod-ugod habang nakaupo sa wheelchair. Malalim yata ang iniisip natin sabi ni Timber nang maabutan si Esmery na nakatayo sa sahig ng terrace habang malayo ang tingin. As if namang hindi mo alam ang sitwasyon ko ngayon. Usal ni Esmery at umiling ng ulo. Ngumiti naman si Timber at tumabi sa dalaga. Lingid kasi sa kaalaman nito na may tinatago itong nararamdaman para sa babae, pero wala itong lakas ng loob na magtapat ng nararamdaman dahil mas matigas pa ito sa kanya pagdating sa pakikipaglaban. Halos lahat sa organisasyon sa ating grupo o kahit ang mga seniors ay alaman tungkol dyan. Kwento ni Timber. Sa katunayan ay hindi man lang si Timber nakaramdam ng pangamba nang malaman ng tungkol sa bagay na to. Kilala niya si Esmery at alam nitong hindi ito bibigay at susuko sa lahat ng laban. Mukha ba akong liberated? At ako ang naisipan niyong ipain sa buwisit na Mr. Archer Lacson na yun? Singhal ni Esmery na hindi mapigilan ang maglabas ng galit. Sa tagal niya sa underground ay ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong operation at yun ay ang makuha ang loob ni Archer at malaman kung kalaban nga ba ito o hindi. Kung totoo bang isa itong anak ng masugid nilang kalaban pagdating sa underground o may iba pa itong plano o tinatagong pagkatao na hindi nila alam. Hindi. Mukha kang ang nasa panahon pa ni Rizal dahil sa mga suot mo. Biro ni Timber habang nakatingin sa suot ng babaeng balot na balot ng suot. Sinamaan naman ito ng tingin ni Esmery. Hindi kasi ugali ni Esmery ang magsuot ng revealing na damit
dahil para sa kanya ay sagabal lang ito at nakakasukang tignan. Pero oras na simulan na niya ang operation ay tiyak na magagawa niya ang mga bagay na kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan nito. Halos lahat ng operasyon ng organisasyon na napunta sa iyo ay nalampasan mo. Ultimo ang parusa na batas sa organisasyon ay nagawa mo ding lampasan. Ano pa ba ang kinakatakutan mo? Huwag mo sabihin na naduduwag ka na. Ngumisi si Timber nang mapansin ang pagdilim ng mukha ni Esmery sa sinabi. Kahit kailan ay hindi ako naging duwag sa lahat ng bagay, Timber. Ngumiti ang lalaki dahil sa sinabi ni Esmery at akmang tatapikin ito sa balikat, pero mabilis ang naging kilos ng dalaga at nahawakan ng braso ni Timber at mabilis na pinaikot at tinadyakan. Sandali namang namilipit sa sakit si Timber dahil sa ginawang pagsugod ni Esmery sa kanya. Lumalalim na ang gabi. Mauna na ako sa'yo dahil gusto ko na magpahinga. Paalam ni Esmery at hinayaan si Timber na nakahilata sa sahig habang hawak ang braso na masakit. Aray ko! Daing ni Timber sa sakit. Naglakad naman si Esmery paalis pero imbis na bumalik sa sariling mansyon at magpahinga ay mas pinili nitong kausapin ang grupo at pumayag sa operasyon na gagawin. May 1 buwan lang siya upang maisagawa ng tagumpay ang operation at ayaw niyang biguin ang lahat dahil lumaki siya nang walang sinusuko ang laban at lahat ay napagtatagumpayan niya. Titiyakin ko sa inyong lahat na hindi ko kayo bibiguin. Huling sabi ni Esmery bago tuluyang umalis at lisanin ang underground at bumalik sa mansion upang magpahinga. Parang isang kisap mata lamang ang nangyari dahil kahit si Esmery ay hindi na malayan na dumating na ang oras upang gawin ang plano at utos na nakalaan sa kanya na nakakataas. Wow! Ikaw na ba yan, leader? Putek! Di kita nakilala! Manghana puri ni Otis kay Esmery nang pumasok ito sa sasakyan habang suot ang skirt at simple long sleeve pero halata na ang kurba ng katawan nito. See? I told you guys, maganda talaga si Esmery. Kulang lang sa ayos. Nakangiti rin na sang-ayon ni Inka na proud sa kaibigan. Well, kulang ka lang ng 1 paligo kumpara kay leader. Pangaasar ni Byron kay Inka pero isang pingot lang sa tenga ang natanggap nito sa dalaga. As if naman gwapo ka. Pagtataray ng huli. Wag na nga kayo puro talo. Umalis na tayo upang hindi tayo masayangan ng oras. Maotoridad na utos ni Esmery sa mga kasamahan na agad naman itong sinunod. Mga ilang minuto lang ang nakalipas at narating na nila ang tapat na isang mansyon na mistulang isang palasyo sa laki at ganda ng disenyo. Ang mga kasamahan ni Esmery ay halos mamilog ang mga mata at kulang na lang ay malaglag ang panga sa pagkamangha sa bahay ng nagngangalang Archer pero samantalang si Esmery ay hinanda ang kanyang sarili. Sisiguraduhin ko na magkakaroon agad tayo ng communication. Oras na makapasok na ako sa loob niyan. Usal ni Esmery na ang tinutukoy ay ang magandang tahanan ni Archer. Dapat lang no? Baka mamaya kung napano ka na dyan sa loob nang hindi namin alam. Ginulo naman ni Byron ang buhok ni Inka at mapang-asar na nagsalita. Itutulad mo pa si Esmery sa'yo. Alam mo namang walang kinatatakutan yan maliban sa Diyos. Ismid naman na inirapan ni Inka si Byron. Mag-ingat ka sa loob, leader Kung hindi lang sana nauna si Timber nagkagusto sa'yo tsak naliligawan na kita. Mahinang sabi ni Otis na hindi naman nakataka sa pandinig ng dalaga. Wala akong oras pagdating sa mga bagay na yan. Saad ni Esmery dahil kahit hindi man sabihin ni Timber sa kanya ay ramdam niya na may tinatagong pagtingin ito sa kanya. Kita at ramdam niya sa bawat kilos nito tuwing nasa tabi siya nito at hindi siya manhid para hindi iyon mapansin. Tumahimik ka na nga dyan, Otis. Sige friend, mag-ingat ka dyan sa loob. Pag-iiba ni Inka sa usapan. Tumango naman si Esmery at lumabas ng sasakyan bago tuluyang pumasok sa loob ng mansion na mistulang palasyo. Kung ikukumpara sa mansion niya ay doble o triple pa ang laki nito at mahahalata na bilyonaryo talaga ang may-ari. Good morning, ma'am.
Andun po si Mr. Lacson sa loob ng office niya. Bungad na sabi sa kanya ng isang ginang. Thank you. Maikling pasasalamat ni Esmery at nilibot ang paligid gamit ang paningin bago tuluyan naglakad sa ikalawang palapag ng mansyon. Bawat gamit ay mahahalata mo na mamahalin, ultimo ang sahig o hagdan ay hindi mo makikita ang alikabok dahil sa linis at kinis nito. Mr. Archer Lacson? Sabi niya matapos magdalawang katok sa glass door. Maya-maya pa, ay kusa na itong bumukas at bumungad sa kanya ang ilang koleksyon at sikat na portrait sa bansa. Good day, Mr. Lacson. Bati ni Esmery habang hawak ang portfolio sa kamay. Nakaramdam naman ng kakaiba si Esmery nang tuluyang humarap ang lalaking nakaupo sa swivel chair. Sandali pa siyang napasinghap sa gulat nang masilayan ang mukha nito. Why are you here? Malamig at walang emosyon na tanong ni Archer na hindi man lang nagbigay ng tingin sa babaeng kaharap. Nakaramdam naman ng inis si Esmery dahil sa sinabi nito. Obvious naman na kaya siya narito sa mansion ay upang mag-apply bilang personal assistant nito. Of course! To be your personal assistant! Wala sa isipan na sabi ni Esmery na nagpapukaw sa atensyon ng binata. What did you say? Madilim ang mukha nitong tanong at diretso ang mga mata na tumingin kay Esmery. Malayo man ay ramdam na ramdam ni Esmery ang dilim sa pagkatao nito at para bang kinikilati siya at sa tingin nito ay binabalatan na siya ng buhay. Now she knows kung bakit walang tumatagal bilang personal assistant ng binata at kada oras ay maraming nagkukwit ng trabaho at hindi tumatagal ang mga babaeng pinasok ng organisasyon upang makuha ang loob ni Archer. Tsak naman akong narinig mo ang sinabi ko at hindi ka bingi para hindi yun maintindihan. Lakas loob na sabi ni Esmery na hindi mo lang nakaramdam ng takot sa kaharap. Bahagya namang nagulat si Archer sa sinabi ni Esmery. Kahit sino ay walang nagtangka na sumagot sa kanya ng pabalang kung hindi ang nag-iisang babae lang na nasa kanyang harapan. Sinipat pa ni Archer ng tingin si Esmery pero tinaasan lang ito ng kilay ng babae at prenteng umupo sa harapan nito at nilagay ang portfolio sa table. I really want this job. I want to be your personal assistant. Diretso na sabi ni Esmery. Do you really think that I will accept an employee like you? Sabi ni Archer na nabahidan ng emosyon ng muka pero hindi nawawala ang nakakatakot na boses nito. Ngumisi naman si Esmery sa kaharap at tumayo bago printing naglakad palapit kay Archer at sa isang iglap ay nahawakan ng kwelyo. Why? Bigyan mo nga ako ng rason para hindi mo ako tanggapin? Laban naman na saad ni Esmery at kahit naiilang ay walang pagdadalawang isip na umupo ito sa lap ni Archer. Hindi ba ako katanggap-tanggap bilang personal assistant mo? Mapang-aya na tanong ni Esmery at dinantay ang kamay sa mukha ni Archer pababa sa dibdib nito. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Nakatitig lang ito kay Esmery at naghihintay ng susunod nitong gagawin. Hindi naman napigilan ni Esmery ang mapalunok nang maramdaman ang matigas na dibdib ni Archer sa kanyang palad at sandaling napasinghap ng maramdaman ng pagdantay ng kamay ni Archer sa kanyang bewang. So, this kind of work is what you want, huh? Tila mapang-asar na sabi ni Archer at sandaling pinadaos-dos ang kamay papunta sa dibdib ni Esmery pero agad siyang natulak ng babae at mabilis na nasuntok at nakatanggap ng tadyak at sunod-sunod na pagsugod pero lahat ng yon ay nasalo at naiwasan ni Archer hanggang sa hindi na malaya ni Esmery ang isang galaw ng binata. Tell me, who are you? Mariin na tanong ni Archer kay Esmery habang hawak ang dalawang palad ng dalaga sa likuran nito at nakaipit ang paa nito upang hindi makagalaw. Bullshit! Singhal ni Esmery at nagtangkang kumawala sa hawak nito pero sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam si Esmery ng panlalambot ng kanyang katawan nang maramdaman ng mabilis na pagsakop ng labi ni Archer sa kanya at pagdiin ng katawan nito sa kanya upang hindi siya tuluyang makatakas.
Hindi mapaglagyan ng kahihiyan na nararamdaman ni Esmery tuwing naaalala niya ang nangyari na yon sa pagitan nila ni Archer. Isang linggo na ang nakalipas simula nang mangyari yon ay ramdam pa rin niya ang malambot nitong labi at mabango nitong hininga. See? Maswerte ka pa nga at tumagal ka dyan ng isang linggo. Kumpara sa mga nabalitaan ko na isang oras lang nag-quit na agad. Sabi ni Inka sa kabilang linya. Kung alam mo lang ang sitwasyon ko dito, hindi mo masasabi ang mga bagay na yan. Dismaya na sabi ni Esmery. Kahit ang kaibigan ay walang alam sa nangyari sa unang pagkikita nila ni Archer. Tiyak na magtatatalon ito sa tuwa dahil bukod sa may possibility na makuha niya ang loob ni Archer sa nangyari ay magdidiwang ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nahalikan siya ng isang lalaki. Ay sus! Juicy ka pa ba? Ang gwapo kaya ni Mr. Lacson. Tila kinikilig na sabi ni Inka. Tigilan mo nga yan. Meron bang bagong balita sa underground? Saway ni Esmery at agad na iniba ang usapan. Patuloy lang si Esmery nakipag-usap kay Inka, ganon na rin sa dalawang itlog na si Byron at Otis habang si Timber naman ay nakakausap niya rin kuminsan pero madalang dahil busy rin ito. Laking gulat naman ni Esmery nang makarinig ng katok mula sa kanyang silid ng 10 oras ng hating gabi kaya pinatay niya ang tawag at dali-daling tinago ang cellphone sa ilalim ng bedsheet. Reschedule my meeting tomorrow. Bungad ni Archer sa kanya nang buksan niya ang silid ng pintuan. Hating gabi ba naman kailangan mo pa akong bulabugin para lang dito? Sabi ni Esmery na kunwari na abala sa mahimbing na pagkakatulog. Why? This is your work, or unless you want to do something else. I will immediately reschedule your meeting tomorrow, Mr. Lacson. Good night. Putol ni Esmery sa sasabihin ni Archer at buong lakas na sinara ang pinto. Nakuyom naman ni Esmery ang kamao nang makaramdam ng inis. Oo nga. At nasa plano na isidus niya si Archer at mapalagay ang loob nito sa kanya pero hindi naman niya ine-expect na sa ganitong paraan ay sarili niya pala ang nakalaan. Buisit talaga! Inis na lang nasabi ni Esmery at nilock ang pinto. Isang linggo pa lang siya dito pero pakiramdam niya ay siya ang mahuhulog sa sarili nilang patibong. Inis na lang naglakad si Esmery at pinatay ang ilaw ng silid at nang masiguro nang wala na si Archer sa labas ay kinuha niya ang baril na nakatago sa kasulok-sulukan ng kwarto na kanyang tinutuluyan. Nang makuha na niya ito ay agad niya itong kinasa at tinutok sa flower vase na malapit sa kanyang pwesto. Mabilis lang ang isang buwan, sabi ni Esmery sa sarili at nilagay ang baril at ilang matatalim na bagay sa kanyang suot. Kinuha rin ni Esmery ang ninja mask sa kanyang muka at binaling ang tingin sa bintana nang pumasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Alam kong kanina pa kayo naghihintay sa pagdating ko, sabi ni Esmery sa sarili at naging alerto bago dahan-dahan lumiban sa bintana at tumawid sa lubid na kanyang inihanda. Wala namang kahirap-hirap na nakababa si Esmery dahil sanay na siya sa ganitong bagay. Agad niya ring tinabi ang lubid na pwedeng maging dahilan na pagdudahan siya ni Archer o ng kung sino makakita ng lubid mula sa kanyang bintana. Ngumisi si Esmery at agad na tumago sa dilim nang makita ang bodyguard na nag-iikot. Tinapat pa nito ang flashlight sa kanyang gawi pero hindi siya nito napansin dahil agad siya nakatago sa isang tabi. Ang dali talagang takasan ng mga tauhan mo, Mr. Lacson. May pangmamaliit na sabi ni Esmery na tanging siya lang ang nakarinig. Nang tuluyan ng makaalis ang bodyguard ay matiwasay si Esmery na naglakad at tumingala sa mataas na pader. Hindi siya mapapansin sa CCTV dahil sa tulong ng mga kaibigan ay agad ng mga ito na program at nagkaroon ng access rito kung kaya't pwede siyang lumabas at pumasok sa mansyon nang hindi nakikita sa CCTV kung gugustuhin niya. Hindi naman naging mahirap sa kanya ang makatawid sa mataas na harang ng mansyon bago mabilis na naglakad at sinakyan ng motor na nakalaan sa kanya sa kalayuan. Kung gano'n ay ikaw na ang pinagmamalaki nilang Black Hunter. Mukha namang patpatin at wala kang binatbat sa amin.
Mapanglait na sabi ng isang lalaki habang hawak ang baseball. Master, mukha namang wala itong laban sa atin. Kahit ako lang mag-isa'y kaya ko na itong patumbahin. Mayabang na saad ng lalaking nagsalita kanina lang. Isang matalim na tingin lang ang binigay ni Esmery sa lalaki na hindi man lang nag-abala na bumaba ng motor kung saan siya kasalukuyang nakasakay. Huwag kang pakikisigurado. Sabi pa na isang boses ng lalaki at lumabas sa itim na sasakyan. Ganon na rin naman ang 5 pang kasamahan nito na lumabas mula sa dilim na nakatago sa tabi ng kalsada. Ngumisi lang si Esmery at nag-sign ng kamay na simulan na ng mga ito ang pagsugod sa kanya. Kampante lang si Esmery na nakaupo sa motor nito at mabilis na pinaandar na sinimulan ng sumugod ng lalaking may hawak na baseball bat. Tumabi kayo! Tarantang sigaw ng lalaki at tumakbo pero hindi ito nakatakas sa kanya nang banggain niya ito dahilan para humilata ito sa kalsada. Mabilis naman na nagpreno si Esmery at tinukod ang paa bago pinaslide ang motor sa 5 pa na akmang susugod sa kanya bago mabilis na tumalon. Mabilis na kinuha ni Esmery ang kutsilyo at nakatalikod na pinatama sa kanyang likuran at sinugod ang mga 2 lalaki na nakabawi sa pagkakasalampak sa kalsada. Nakaramdam naman ng takot ang leader ng mga ito nang makita ang tauhan na dumadaing sa sakit habang hawak ang hita sa matalim na kutsilyo. Master! Tumakas na tayo! Alerto na sigaw ng mga ito dahil kahit pa magsama-sama sila ay hindi nila kaya ang lakas ni Esmery. Lahat ng galaw nito ay halatang bihasa sa pakikipaglaban, ngunit hindi nag-aksaya si Esmery ng oras upang makatakas sa mga ito sa kamay niya. Ngayon, sinong talunan sa atin? Pinagpag ni Esmery ang kamay at tinapakan ng sugat sa hita ng lalaki na nang maliit sa kanya. Mabilis na kinuha ni Esmery ang kutsilyo na nakabaon sa hita ng lalaki at pinatama sa akdang susugod sa kanya. Headshot! Malademonyo sabi ni Esmery nang matumba ang lalaki habang ang kutsilyo ay bumaon sa ulo nito. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, sabi ni Esmery at kinuha ang baril bago kinalabit ang gatilyo nito at walang awang pinagbabaril isa-isa ang grupo na naghamon sa kanya. Hindi mo lang ako ron pinawisan, anang ni Esmery matapos hipan ng baril nito na umuusok at nakatingin sa mga lalaking naliligo sa sariling dugo. Bago pa man sapitin ng umaga at maging usap-usapan ng mga tao sa lugar ang ginawa ng pagpaslang ni Esmery, ay agad na itong nalinis ng kanyang mga kasamahan. Good morning, Mr. Lacson. Bati ni Esmery kay Archer nang bumaba ito na nakasuot ng business suit. Hindi naman siya pinagtuunan nito ng pansin, bagkus ay dire-diretso lang itong naglakad. Mabilis naman na naglakad pasunod si Esmery kay Archer sa likuran nito. Paika-ika pa siya naglakad dahil hindi siya sanay sa takong na suot hanggang sa aksidente siyang mapatama sa matipunong likuran ni Archer. Are you blind? Singhal nito sa kanya. Are you blind? Nya. Malamang, hindi ko sinasadya na mapatama sa likod mo, no? Ikaw kaya magsuot ng takong na to para malaman mo kung gaano kahirap magsuot ng heels. Mahabang linya na sabi ni Esmery na unti-unti nang lumalabas ang pagkairita. Kilala si Esmery sa pagiging seryoso at hindi mabiro, pero pagdating kay Archer ay lumalabas ang ibang side niya dahil kahit sino naman ay hindi makakapagtimpi sa supladong si Archer na daig pa na buhat ang mundo. Anong tinitingin mo dyan, Aber? Baka gusto mong isubsob kita dito sa heels na to. Sabi ni Esmery at inalis ang suot na heels nang mapansin ng kunot nitong noo at binaba ang tingin sa kanyang labi. Napakaswerte naman ni Archer kung sa pangalawang pagkakataon ay pagbibigyan niya ang binata. Anong klaseng babae ka ba? Tanging nasabi ni Archer pero imbis na sagutin ay nilampasan lang siya ng babae at sumakay sa kotse habang hawak ang heels na walang suot na pangyapak. Oh! Ano pang nginingiti-ngiti mo dyan? Sumakay ka na po dito, Mr. Lacson. Magalang man nasabi ni Esmery ay mahahalata pa rin sa boses nito na labag sa loob ang sinabi.
I'm not smiling. Tipid na sagot ni Archer at sumakay sa backseat. Anong hindi? Ikitang-kita nga ng dalawang mata ko yung pagpigil mo ng ngiti eh. Siguro in love ka na sa akin oh. Tukso ni Esmery at binuhay ang engine ng sasakyan. Isang matalim na tingin lamang ang naging sagot ni Archer sa kanya at hinanap ang driver nito. Pinalib ko na muna si Mang Tonyo. Ako na muna ang magiging personal driver at personal assistant nyo sa ngayon. Para naman hindi mo magawang mawalay sa akin. Sabi ni Esmery at kumindat kay Archer na kinalisik ng mata ng binata. Hindi ka ba tatabi sa akin, Mr. Lacson? Kumapit ka dyan. Kung ayaw mong hindi ka sa sasakyan mahulog kung hindi sa akin. Dagdag pa ni Esmery sa sinabi. What happened to you? Tipid na tanong ni Archer dahil sa isang iglap ay naging madaldal ang dalaga sa kanya at nawala ang pagiging seryoso ng mukha nito. Sandali namang natigilan si Esmery sa sinabi ni Archer sa kanya. Marahan na lang napakagat si Esmery sa labi nang mapagtanto lahat ng sinabi kanina lang. But it's okay for me. I like it. In fact, it's sexier when you're acting like that in front of me. Sabi ni Archer at sa gulat ay nakagat ni Esmery ang pang-ibabang labi dahilan para dumugo ito. Hindi naman ito napansin ni Archer dahil busy na ito sa pagtitipa sa hawak nito ng cellphone. Agad namang pinahid ni Esmery ang labi at binaling ang tingin sa lalaki. What? Galit na naman itong tanong pero hindi siya sumagot bagkus ay mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at halos liparin ang kalsada sa bilis. Pakiramdam ni Esmery ay hindi siya makafocus sa pagdrive dahil paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang tenga ang sinabi nito. Ganon na rin ang ngiti nito na lalo nagpadagdag sa kagwapuhan nitong muka. Andito na tayo! Ani Esmery matapos tapakan ng brake ng sasakyan na halos masubsob naman si Archer dahil sa ginawang pagpreno ni Esmery. Pinuksan ni Esmery ang pinto ng kotse bago bumaba at pinagbuksan si Archer na ngayon ay kasalukuyan namang namumula ang mukha sa galit. Let's go, Mr. Lacson! Baka malit ka sa business trip! Pag-aya ni Esmery at takmang maglalakad pero mabilis siyang pinigilan ni Archer sa kamay. Wear the shoes. Utos nito at inabot sa kanya ang paper bag bago na unang naglakad. Sus, dinay ka pa! Sabi ko na nga ba type mo ko. Muling tukso ni Esmery bago mabilis na sinuot ang sapatos at dali-dali naglakad pagsunod kay Archer na halos ilang metro na ang layo sa kanya. Ang haba talaga ng bias ng binti ng lalaking to. Bulong niya at komportable na naglakad. Naging maayos naman ang papunta nila sa business trip pero halos hindi rin sila nagtagal at bumalik rin agad upang asikasuhin ang trabaho nito sa company at iba pang negosyo. Humikab si Esmery at naghalumbaba ng kamay. Ilang oras na kasi siyang nakaupo lang sa sofa at walang ginagawa. Kung wala siya sa misyon na ito, ay tiyak na nakikipaglaban siya ng patayan o di kaya ay tinuturuan ng leksyon ang mga grupo na lumalabag sa kanilang batas. Tik-tok, 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 sabay niya sa pagtunog ng orasan. Kulang na lang ay maagna siya sa kinauupuan ngayon. Hindi naman niya akalain na ganito ka-boring ang pagiging personal assistant. Napaayos naman bigla na upo si Esmery na may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Isa lang naman ang rason kung bakit nandito siya at iyon ay upang akitin si Archer. Sayang ang oras na tumatakbo kung uupo lang siya sa sofa at walang gagawin. Mr. Lacson! Tawag niya sa lalaki pero katulad ng dati ay hindi ito nag-abala na tignan siya. Lumunok muna si Esmery ng laway at pilit na inalis ang kahihiyan. Wala namang masama kung subukan niya araw-araw ang pag-akit dito nang sa gayon ay hindi na siya umabot pa ng 1 buwan na kasama ang lalaki at isa pa ay hindi alam ng mga kasamahan ang ginagawa niya. Tama, sabi ni Esmery at tumango ng ulo. Patago naman tiningnan ni Archer si Esmery na nakaupo sa sofa na magsalita ito. Mukhang may iniisip na namang gawin ang dalaga.
Nagpakawala muna si Esmery ng sunod-sunod na buntong hininga habang nakapikit ang mga mata, pero laking gulat niya nang pagdilat niya ay mukha ni Archer ang bumungad sa kanyang harapan. "What are you thinking? Kanina pa ako nagsasalita dito pero hindi ka kumikilos." Sambit ni Archer, pero napukaw ang atensyon nito nang makita ang maliit na sugat ni Esmery sa labi. "Ha? Hindi naman kita narinig na nagsalita." Umiwas si Esmery ng tingin at lumayo. Gustong pagalitan ni Esmery ang sarili dahil sa ginawang pag-iwas. Siya si Esmery at hindi siya dapat makaramdam ng takot o hiyaman lang sa kahit na sino. Pero sa nangyayari ngayon ay baliktad ang nangyayari. Bigla namang naningkit ang mga mata ni Archer nang mapansin ang dire-diretso na pagpasok ni Jenny na dati nitong kasintahan. "Kiss me," utos ni Archer na ikinagulat ni Esmery. "Anak nang, baka gusto mong ingud-ngud ko yung labi mo sa sahig." Hindi makapaniwalang sabi ni Esmery. Ano ang akala ni Archer sa kanya? Isa siyang laruan o liberated girl na pwede niyang utusan ng gusto nitong gawin? Kung wala lang sana siyang kailangan sa lalaki, ay matagal na niyang pinugutan ito ng ulo. "Do your job, or I'll fire you and you will never see me again." Pagbabanta nito at nilapit pa ang mukha sa kanya nang marinig ang footsteps palapit sa kanila. Mistulang nagkabuhol-buhol naman ang utak ni Esmery sa sinabi ng lalaki sa kanya. Oras kasi na nangyari yon ay maaari siyang mapahiya sa grupo at mawala ang tiwala ng buong organisasyon sa kanya sa isang simpleng misyon na hindi niya nagawa. "You're fired!" "No, I'm not!" Laban ni Esmery at niyakap ang kamay sa batok nito at sinakop ang mapupulang labi ni Archer. Napangisi naman si Archer at ginaid si Esmery dahil halata dito na hindi ito marunong at sanay gawin ang ganitong klaseng bagay, dahilan para lalo siyang ganahan. Pinikit ni Esmery ang mga mata at sinunod na ginawa ang sinabi ni Inka sa kanya kung mangyari man ang ganitong klaseng bagay. Hindi naman alam ni Esmery na makakatulong ito sa kanya. "Archer, what's the meaning of this?" Singhal ni Jenny sa likuran ng dalawa. "What do you need, Jenny?" Walang kulay ang mukha na tanong ni Archer dito na hindi nagbago ng postura. Dahan-dahan nagmulat si Esmery ng mga mata nang marinig ang nakakarinding boses ng isang babae. "Hoy babae! San ka ba nang galing at parang naubusan ng tela yung suot mong damit?" Prangka na tanong ni Esmery dito. "How dare you? Sino ka para sabihin sa akin yan?" Mataray na boses na tanong nito. Inalis naman ni Esmery ang kamay sa batok ni Archer at kinuha ang unan sa sofa kung saan siya kasalukuyang nakaupo bago tinapon sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. "Pwede bang manahimik ka? Nakakarindi ang boses mo. Daig mo pa ang inahing manok na talak ng talak sa tabi." Ani Esmery at tumayo na akma siyang susugudin ni Jenny pero agad siyang pinigilan ni Archer. "Honey, don't touch her! She's so dirty!" Hindi na nakapagpigil pa si Esmery at buong lakas na tinulak si Archer palayo sa kanya at sinugod ang babae. "Before you judge me, look at yourself first. Tingnan mo nga yung dibdib mo na halos hindi na makahinga. At ang lakas pang ipangalandakan sa tao halata namang pinilit lang. Tumulad ka sa akin, natural lang. Hindi ka tulad mo na maski ang ilong ay retoke. Lalo na yung mukha mong kulang na lang ibuhusan ng pulbos dahil sa dami ng kolorete." Wika ni Esmery at pinigilan ng kamay ni Jenny na akmang sasampal sa mukha nito. "Subukan mo lang na padampiin yung madumi mong kamay sa mukha ko o kahit na sa dulo ng buhok ko. Ililibing kita ng buhay." Nakakatakot na bulong ni Esmery kay Jenny na halos manginig ang buong katawan sa takot. "Babalikan kita! I'll tell this to my dad!" Nauutal na sabi ni Jenny na halos madapa na at hindi magkanda o gaga sa paglabas. "Sure, baka gusto mong samahan pa kita." Pagboluntarya ni Esmery at nagakmang lalakad palapit dito pero mabilis itong tumakbo palabas. Ngumisi si Esmery at lumingon kay Archer na may halong paghanga ang mga mata.
Hindi na niya sinayang pa ang pagkakataon na yon at tinulak si Archer paupo sa sofa at niluwagan ng suot nitong necktie sunod ang pag-alis ng butones ng suot nito. "Sino yung babaeng yun?" tanong ni Esmery at nilagay ang kamay sa leeg ni Archer. "She's my ex-girlfriend," sabi ni Archer na hindi napigilan ng mapasagot at umiwas ng tingin nang makaramdam ng pag-init ng paligid. "Ang pangit ng taste mo. Mahilig ka pala sa mga low-class na babae." Ngumisi si Esmery at nilapit ang bibig kay Archer na ilang hibla na lang ang layo sa kanyang labi. "You look like you desperately need me." Inalis ni Esmery ang kamay sa leeg ni Archer, ganun na rin sa pagkakaupo. Tumayo siya at lumabas sa office upang kumuha ng lunch nila nang may malawak ng ngiti sa labi. Ngayon ay alam na niya ang kahinaan ni Archer at hindi na siya mahihirapan na gawin ang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda naman ay pagod na humilata si Timber sa bakanting sofa dahil sa pagod. "Kamusta na kaya si Esmery?" tanong ni Timber sa sarili dahil hindi na niya ito madalas makausap simula nang tanggapin nito ang misyon. "Huwag mo kasi masyadong isipin si Esmery, pare. Sigurado naman ako inaalagaan siya ng maayos ni Mr. Lacson." Biro ni Otis at hinagis ang isang canned beer sa lalaki. "Nahihibang ka na talaga." Umiling si Timber at binuksan ng beer. "At ako pa ang nahihibang? Ikaw nga tong patay na patay dyan kay Esmery eh." Laban ni Otis. "Hayaan mo na. Minsan lang naman maging loverboy si Timber." Singit ni Byron. Habang kasalukuyan na nag-uusap ang mga ito, ay halos takasan sila ng kaluluwa sa gulat nang bumungad sa harapan nila si Esmery kasama si Inka na masayang nag-uusap. "Si Esmery ba talaga yan?" Pagtataka ni Otis na titig sa babaeng kaharap. Kahit si Byron na Timber ay napatitig kay Esmery na ngayon ay may silay ng ngiti sa labi at nakasuot ng fitted na damit kumpara noon na para itong lumpia na halos balutin ng damit ang katawan at mukha nitong laging parang namatayan. "Huwag niyo nga akong tignan ng ganyan." Biglang simangot na sabi ni Esmery at lumapit kay Timber bago ito pinaayos ng higa upang makaupo rin siya roon. "Ikaw na impostora ka. Asan si Esmery? Sabihin mo sa amin ngayon kung ayaw mong gilitan ka namin ng buhay." Pananakot ni Otis na agad namang kinaltukan ni Inka. "Baka gusto mo na ako na mismong pumugot sa ulo mo." Inirapan ito ni Esmery at tinagisan ng tubig ang baso na walang laman. "Hala, ikaw ba talaga yan, leader? Huwag mo nga pabilugin ang ulo namin." Himutok ni Otis pero isang suntok sa sikmura ang natamo nito mula kay Esmery. Lumayo naman agad si Otis habang hawak ang sikmura na ngayon ay dumadaing sa sakit. "Siya nga pala at napasyal ka dito. Isang himala at nakatakas ka sa lalaking yun." Usisa ni Timber sa kanya. "Hindi madali makatakas sa kulugo na yun, no?" Sagot ni Esmery. "Kulugo ka dyan. Friend, ang pogi kaya ni Mr. Lacson." Kontra ni Inka sa sinabi ni Esmery. "Hindi pogi ang kulugo na yon. Mukha siyang paa." Tanggi ni Esmery kahit na sa kaloob-looban ay totoong may itsura ang binata. "Mukhang paa ka dyan. Kapag ikaw na in love kay Mr. Lacson, naku, sinasabi ko sa'yo." Inismidan lang ito ni Esmery at nagdekwatro ng paa bago kinuha ang kutsilyo na dala at tinusok sa mansanas bago ito sinubo. "Yan ang malabong mangyari," sagot ni Esmery. Gusto pa sana nitong idagdag ang tungkol sa pagdampi ng kanilang labi ng binata na 2 beses na nangyari ngunit lampas ng segundo. "Huwag ka magsalita ng tapos. Hindi mo hawak ang panahon. At wala kang magagawa, oras na ang tadhana na ang nagpasya." Singit ni Byron na kinatahimik ni Timber sa upuan. May takot sa puso nito na baka nga isang araw ay mangyari ito. Hindi niya ata kakayanin na makita ang dalaga na masaya sa piling ng ibang lalaki. "Whatever!" Pagbaliwala ni Esmery at binalik ang kutsilyo sa suot. "Isa lang ang rason kung bakit ako nagpunta dito." Dagdag na Esmery sa sinabi na napalitan ng seryosong boses at ekspresyon.
Dumating sa akin ng balita na magbabalik na ang pinuno ng underground sa nakalipas na ilang dekada. Ang ibig mo sabihin ay magbabalik na si Dragon Bullet? Halos manlaki ang mata na tanong ni Inka dahil kahit siya ay hindi alam ang tungkol sa pagbabalik ng pinuno ng underground. Sa madaling salita, yes. Ngunit ayon sa ilan wala pang balita sa eksaktong oras ng pagbalik nito. Pero malapit na ayon sa nakalap kong balita. Dugtong ni Esmery. May posibilidad na matigil ang kaguluhan at paglabag sa batas ng mga ilang miyembro. Ngunit may posibilidad rin na lalong magkaroon ng kaguluhan sa loob ng underground. Or worst, ay dumanak ang dugo at mag-alay ng isang miyembro sa isang grupo. Wika naman ni Byron na napalitan rin ng pagiging seryoso ang muka. Ang batas sa kanila ay batas. At kung ano ang ipinatupad ng nakakataas ay masusunod ito. Ngunit sa batas na iyon ay walang basehan na posisyon kahit pa ikaw ang pinuno, anak o asawa nito ay maaari kang parusahan oras labagin ng batas sa kanilang organisasyon sa underground. Nakumpirma ko rin na hindi isang ordinaryo lang na bilyonaryo ang kulugo na yon. Dahil halos lahat ng pagsugod na ginawa ko noong araw na nakasalamuha ko siya, nasalo niya at nailagan. Usal ni Esmery na ang tinutukoy ay si Archer. Dapat kang mag-ingat sa bawat galaw mo. Base pa lang sa kwento mo ay hindi natin masiguro na kakampi ba ito o kalaban. At may posibilidad na sinundan ka niya sa ating hideout. Sabat naman ni Timber. Umiling si Esmery ng ulo at tumayo. Kilala niyo ako at maingat ang bawat galaw na ginagawa ko. At nakakatiyak ako na walang kung sino man tao ang nakasunod o nakakita sa akin. Mabuti kung ganun. Sabay-sabay na sabi ng kasamahan niya. Sandali pa nagstay roon si Esmery at kalaunan ay nagpasya na ring umuwi sa mansyon dahil sandaling oras lang ang naging paalam nito kay Archer. Naging maayos at walang problema ang pagstay ni Esmery sa mansion bilang personal assistant ni Archer at ngayong araw ay naghanda siya para sa gaganapin na party pagsapit ng gabi. Kailangan ba na pati sa party mo ay kasama ako? Tanong ni Esmery na tinatamad kumilos. Halos wala pa kasi na maayos na tulog ang babae dahil sa dami ng pinagawa ni Archer sa kanya na dapat ay trabaho nito. Of course, because you are my personal assistant. Do your job and I'll pay you with the triple amount of your salary. Hindi naman nakaramdam ng kasiyahan si Esmery sa sinabi ng lalaki. Lingid kasi sa kaalaman ng lalaki na bago mamatay ang parents ni Esmery ay sa kanya naiwan lahat ng ari-arian at napalago niya ito. Ito rin ang naging rason kung bakit si Esmery napasok sa underground upang protektahan ang sarili at ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang mga magulang. Get ready, malapit na pumatak ang 7:00 ng gabi. Pag-aya ni Archer kay Esmery at unang lumabas sa silid. Kahit na tinatamad ay walang nagawa si Esmery kung hindi ang mag-shower at isuot ang black-fitted elegant dress na binili ni Archer para sa kanya. Naghanap si Esmery sa drawer ng makeup pero kahit isa ay wala siyang nakita. Laking gulat na lang niya nang may 2 gay makeup artist sa silid at agad siyang inayusan. Okay na yan. Ayoko nang masyadong makapal. Mas gusto ko pa rin ang natural lang. Pigil ni Esmery sa makeup artist na akma pa siya nitong lalagyan ng kung ano-anong kolorete sa muka. Wala namang nagawa ang mga ito dahil iyon ang nais ni Esmery. Well, still gorgeous pa rin siya kahit na light makeup lang ang ayos nito dahil bagay sa kanya ang suot nitong backless na fitted black dress. You look stunning today! Puri nang nagmi-makeup sa kanya bago tuluyang umalis matapos ayusin ang kanyang buhok. Naiirita naman na inalis ni Esmery ang fake eyelashes sa pilik mata nito nang makaalis sa mga ito. Pinakaayaw kasi ni Esmery ay may sari-saring bagay ang nakalagay sa kanyang muka. Nang matapos ito ay kinuha ni Esmery ang perfume na nakaharap sa kanyang tabi at nag-spray sa suot. Nothing has changed. You still look like my personal assistant. Sabi ni Archer na imbis purihin siya. Bakit ba palagi mo nalang pinapamukha sa akin na PA mo ko? Abay nakakairita ka na ha? Pigil ang inis na sabi ni Esmery.
Mahina namang napatawa si Archer at kinuha ang palad ni Esmeri bago yumuko at hinalikan ito. I'm just kidding. You're like an angel. Puri ni Archer sa kanya. Bigla namang nakaramdam si Esmeri ng pag-init ng kanyang magkabilang pisngi at butterflies na lumilipad sa loob ng kanyang tiyan dahil sa ginawa at sinabi nito. Sanay naman siyang purihin pero ibang impact sa kanya tuwing si Archer ang pumupuri sa kanya. Hindi naman na sila paggumawa na eksena ni Archer sa mansyon bagkus ay nagbiyahe na sila papunta sa gaganaping party ngayong gabi. Is she your wife? Wow, she's so gorgeous. Bungad na tanong na isang may edad na. Marahan namang kinurot ni Esmeri ang tagiliran ni Archer na hindi ito sumagot sa kaharap. Kasalukuyan kasing nakasabit ang kanyang kamay sa braso ni Archer. Just stay by my side. Maikling sabi ni Archer sa kanya. Sinama lang ata siya ni Archer dito para panoorin ito at makinig na makipag-usap sa iba. Nakaramdam naman bigla ng hiya si Esmeri nang mapansin sa kalayuan ang tatlong pugo na si Otis, Byron at Timber. Pasimple na kinuha ni Esmeri ang earpiece sa kanyang tenga at inalis ang kamay sa braso ni Archer na pinagtaka ng binata. Kukuha lang ako ng makakain. Kumakalam ng sikmura ako. Pagdahilan ni Esmeri at naglakad papunta sa pagkain. Anong ginagawa niyo dito? Sabi ni Esmeri at pinakinggan ang tugon ng mga kasamahan sa earpiece niyang suot. May masama kaming kutob ngayong gabi. At gusto lang namin makasigurado kung ano ang sunod na gagawing hakbang ng mga kalaban. Sagot ni Byron. Napakunot naman ang noo ni Esmeri at tiningnan ang gawi ng mga kasamahan. Hindi naman ito pwedeng lapitan ni Esmeri dahil tiyak na magtataka si Archer sa kanya. Mag-ingat ka, Esmeri. Maraming kalaban na nakapaligid sa party na to. Kailangan mong maging alerto. Sabi naman ni Timber. Pinagmasdan naman ni Esmeri ang paligid upang maaninag kung sino ang mga iba pang guest sa loob ng party pero biglang lumiwanag ang samot-saring ilaw at pagtunog ng malakas na musika. Hello? Hello? Untag ni Esmeri at naiinis na inalis ang earpiece sa tenga dahil puro ingay ng bisita at lakas ng musika ang naririnig nila. Tumingin si Esmeri sa taas sa liblib na party at hindi nga siya nagkamali dahil may isang sniper roon na nakatutok kay Archer. Muli pang nilibot ni Esmeri ang tingin at roon lang ng babae na pagtanto na halos pamilyar na tao ang nasa bisita at walang iba kung hindi ang kalaban nila sa underground at hindi pa kilalang tauhan. Nalintikan na! Singhal ni Esmeri at naglakad palapit kay Archer na hindi pinahalata ang nangyari. Are you done? There's a lot of food here if you want. It's free. Huwag kang mag-alala. Walang kamalay-malay na sabi ni Archer at hinawakan ng kamay niya bago nilagay sa braso nito. Naningkit naman ang tingin ni Esmeri nang mapansin ng paghahanda ng lalaking may hawak na sniper kay Archer kung kaya't nilibot niya ito at walang pasabi na hinila si Archer sa dance floor. Wala namang naging sagot si Archer dito, bagkus ay nagsimula silang sumayaw. Nang makita ni Esmeri na kinalabit ng lalaki ang sniper, ay agad niyang tinulak si Archer palayo sa kanya at muling sumayaw palapit sa lalaki. What kind of dance is this? Nagtataka na tanong ni Archer pero nginitian lang siya ni Esmeri at pinaglayo ang katawan nila. Pero ang isang kamay ay hawak ng isa't isa bago siya umikot palapit kay Archer at yumakap. Napangisi naman si Esmeri nang mapansin ang inis ng lalaki at humarang si Esmeri kay Archer at ang unang putok na ginawa nito ay tumama sa kung anong bagay kung saan naganap ang party. Halos walang nakapansin ng putok ng sniper na yon dahil sa music ng party, idagdag pa ang iba't ibang kulay nito. Don't worry, you love this dance. Saad ni Esmeri at humiga pero agad siya naalalayan ni Archer payuko na sakto namang pagputok ng sniper na muntik tumama sa ulo nito. You're wrong, sabi ni Archer at itinayo si Esmeri at muling ipinagpatuloy ang pagsayaw. Bakit naman ako magiging mali, ha?
Mapang-akit na tanong ni Esmery at dinantay ang kamay sa mukha ni Archer na palagi niyang ginagawa sa lalaki. I don't like this dance. Pero ang babaeng kasayaw ko ngayon. Pareho silang tumingin ni Esmery sa gawing kanan at nilakad ang paa. Ay maaari kong mahalin na higit pa sa inaakala niya. Pagkatapos ni Archer sa sinabi niya, ay tumigil si Esmery pero agad ring nakabawi. Nahihibang ka na, sabi ni Esmery at nakahinga ng maluwag nang makita si Otis na hila-hila ang lalaking nagtangkang pumatay kay Archer. Ngunit segundo lang ang nakalipas ay isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng party sa hindi kalayuan sa kanilang gawi kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw at sigawan ng mga bisita. Archer! Sigaw ni Esmery na kulang na lang ay matanggal ang lalamunan sa leeg dahil sa sigaw niya. Napamura na lang si Esmery at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng lalaki pero wala itong naging tugon sa kanya kung kaya't mabilis si Esmery tumakbo palapit sa liwanag na nagbabaka sakali na naroon ng lalaki. Long time no see, Black Hunter! Parang demonyo na bati ng isang lalaki na puro tato ang katawan hanggang sa mukha nito. Felix? Punot noon na tanong ni Esmery. Yes, darling. Ako nga. Akala mo siguro napatay mo na ako ng tuluyan, oh. Ngumisi si Felix at hinawakan ng peklat at marka ng kutsilyo sa kanang pisngi nito na kagagawa ni Esmery. Wala akong panahon para maglaan ng oras para sa'yo, Felix. Kaya tumabi ka dyan kung ayaw mo sa pangalawang pagkakataon ay bawian kita ng buhay. Walang takot na sabi ni Esmery pero isang malakas na halakhak lang ang sagot ni Felix sa kanya habang nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga bisita sa loob. We can meet some other time, Felix! Sabi ni Esmery at ngumisi kasabay ng malakas na pag-usok sa pagitan nila sa tulong ng kaibigan na si Timber at iba pang mga kasamahan. Mabilis ang mga paa at mata na nilibot ni Esmery ang lugar pero kahit anino ng binata ay hindi niya nakita. Asan ka na ba, Archer? Inis na sigaw ni Esmery sa pag-aalalang napatay na ito ng mga kalaban. Miss me already? Sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran pero bago pa man siya dito makalingon ay agad na nitong tinakpan ang kanyang bibig. Mag-aakma pa sanang lumaban si Esmery pero nararamdaman niya ang katawan at naaamoy ang perfume ng lalaki na walang iba kundi si Archer. At sa ngayon ay naging palagay na ang kanyang loob. Sinakay siya nito sa sasakyan at mabilis na nilisan ang lugar. Bago pa man sila tuluyang makalayo ay nakarinig pa sila ng malakas na pagsabog sa loob. Kampante naman si Esmery na nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga kasamahan dahil pagdating sa mga ganitong bagay ay maaasahan ng mga ito at matatagpo ang buhay. Wait! Kondo? Pagtataka ni Esmery nang walang imik na hinila siya ni Archer palabas sa elevator at pumasok sa isang kondominium. Teka nga lang, Archer. Ano bang ginagawa natin dito? At saan ka pumunta kanina? Alam mo bang halos atakihin na ako sa puso? Singhal ni Esmery at tumupo sa paanan ng kama. Bakit ka nag-aalala sa akin? I'm a guy, and I know how to handle and protect myself. Mahinahon na sagot ni Archer na nagkaroon na ng emosyon ng muka at mga detalye sa sinasabi kumpara noon. Nag-aalala? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nag-aalala sa'yo, no? Dahil naisip ko lang ang trabaho ko oras na mamatay ka. Pagsisinungaling ni Esmery na kinatawa lamang ng lalaki. Nandaig naman ang katahimikan sa loob ng kondominium kung saan naroon ang dalawa na para bang naghihintay kung sino ang magsasalita. I don't really know who you are and your intentions towards me. But can I ask you, why do you care for me? What is the meaning of that? Dahil lang ba yun sa trabaho o sa iba pang bagay na hindi mo sinasabi sa akin, Esmery? Nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso si Esmery dahil sa binitawang salita ni Archer sa kanya.
Bukod pa dito ay tumayo ito sa kanyang harapan at dahang-dahang lumapit sa kanya bago tinukod ang dalawang kamay sa magkabila niyang gilid. "Tell me, anong gusto mo mangyari at pumasok ka sa teritoryo ko?" Seryoso na tanong ni Archer pero walang salita na namumutawi sa bibig ni Esmery. Ang matapang na babae at walang kinatatakutan ay napalitan ng parang maamong tupa sa harapan ni Archer. "Ayaw mong sabihin sa akin? O gusto mo na ako na mismo ang hahanap ng sagot sa mga katanungan ko?" Mas nilapit pa ni Archer ang mukha niya kay Esmery dahil para maamoy nito ang mabangong hininga ng dalaga. Hindi si Archer tanga para hindi mapansin ang kakaibang kakayahan ni Esmery. Hindi ito simpleng babae lang na mahahalata mo sa kilos at tapang nito sa pagsasalita. "If hindi mo pa rin bibigyan ng kasagutan ng mga tanong ko," ngumisi si Archer at binaba ang zipper ng suot na black-fitted dress ni Esmery. "Then I have no choice but to give you a punishment." Dugtong ni Archer at dahang-dahang nilapat ang labi sa leeg ni Esmery. Alam ni Archer na kayang manlaban ni Esmery anumang oras at pwede siyang pigilan nito sa nais niyang gawin. Pero walang ginagawa si Esmery kung hindi andamahin ang bawat haplos at halik na binibigay ni Archer sa kanya. Hanggang sa hindi na nito namalayan na naglalaro na sila ng apoy at nagpadala sa init at bugso ng damdamin. "I knew it!" sabi ni Archer sa sarili nang maramdaman ang pagpunit ng pinakaiingat-ingatan ni Esmery at pagdaing nito, pero imbis na tumigil ay ipinagpatuloy lang ni Archer ang ginagawa hanggang sa mismong kapwa-katawan na nila ang sumuko. Kinabukasan ay nagising si Esmery na may mabigat na katawan na nakadagan sa kanya, kaya agad siyang nagmulat ng mata. Marahan pang napakagat si Esmery ng labi nang pumasok sa isipan ang nangyari sa pagitan nila ni Archer. Hindi alam ni Esmery ang pumasok sa utak niya at naisipan niyang pumayag sa gusto ni Archer na mangyari. "Good morning!" Bungad na bati ni Archer kay Esmery at umalis sa pagkakadagan nito. Nakaramdam ng hiya si Esmery at agad na binalot ng kumot ang katawan pero wala pang isang segundo ay naramdaman na ni Esmery ang pagdantay ng kamay ni Archer sa kanyang tiyan. Agad naman itong inalis ni Esmery at dali-daling tumakbo papasok ng bathroom kahit na paika-ika. Agad na nagsuot si Esmery ng pampalit na damit at inayos ang sarili. "Where are you going? Masyado pang maaga para magtrabaho, baby." Wika ni Archer pero sandaling natigilan sa sinabi si Esmery. "Nakuha mo na ang gusto mong makuha sa akin at nalaman ko na rin ang dapat kong malaman." Wika ni Esmery at kinuha ang unan bago tinakpan ng bedsheet na may bahid ng dugo. "Kalimutan mo na ang lahat na nangyari sa atin. Archer, ibaon mo sa limot ang pangalan ko at ang alaala na nabuo nating dalawa." Sabi pa ni Esmery na kahit si Archer ay hindi mabasa ang tumatakbo sa isip ng dalaga. "Are you crazy? Mahal kita, Esmery!" Untag ni Archer at hinawakan si Esmery sa braso na akma itong aalis. "Hindi mo ako dapat mahalin at lalong hindi ko pwedeng mahalin ang isang katulad mo." Napatawan ng mapakla si Archer sa inis at buong lakas na sinipa ang drawer sa tabi nito. Hindi naman natinag si Esmery at sa katunayan ay nakipagsukatan pa ito ng tingin kay Archer na ngayon ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. "I love you! Mahal kita! At hindi mo kahit kailanman pwedeng turuan ng pagmamahal!" Nanlilisik ang mga mata na sabi ni Archer. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Archer? Ha?" Natigilan si Archer sa kung paano magsalita si Esmery. Para itong bumalik sa dati nitong pagkatao na malayong malayo sa pinakita nitong pagkatao sa kanya kahit sa loob ng maikling panahon. "No! Hindi ako makikinig sa'yo. At hindi ako makikinig sa mga rason mo kung bakit dapat mo akong iwan." Unti-unting humihigpit ang hawak ni Archer sa braso ni Esmery habang sinasabi ito. "Dahil hindi kasama sa misyon ko ang mahalin ka, Archer!" Untag ni Esmery pero lalo lang hinigpitan ni Archer ang hawak sa braso ng dalaga.
But you love me! Hindi kita mahal. Lahat ng ginawa at pinakita ko sa'yo ay isa lamang palabas. Katulad ng sinabi ko sa'yo, Archer, ibaon mo na lang sa limot ang lahat. Dahil mas mahalaga sa akin ang matapos ang operasyon ko upang akitin ka, kahit pa kapalit nito ay ang sarili ko. Mahabang sabi ni Esmery at inalis ang kamay ni Archer sa kanyang braso at walang paalam na naglakad palabas ng pinto ng kondo. I'm sorry. Bulong ni Esmery at sa huling pagkakataon ay lumingon siya kay Archer bago mabigat ang mga paa na naglakad paalis. Gustuhin man ni Esmery ipaglaban ang nararamdaman at isigaw sa harapan ni Archer kung gaano niya ito kamahal, hindi niya ito magawa dahil ayaw niya mapahamak ang nag-iisang nagpapatibok ng kanyang puso. Malungkot na pinikit ni Esmery ang mga mata nang maalala ang pagtanggap niya ng operasyon na ito. Isa lang ang batas sa operasyon na ito, Esmery, o mas kilala bilang si Black Hunter. Kinuha ng isang senior ng underground organization ang tikila at sinindihan ng sigarilyo. Don't fall in love with him, or else he will die. Ang batas ay batas, Black Hunter. At alam mo ang patakaran natin dito sa underground. Sumipol si Esmery at niluwa ang bubblegum sa bibig. Malabong mangyari ang iniisip mo. At kung mangyari man yan ay titiyakin ko sa iyo o sa inyo na ako mismo ang papatay kay Mr. Archer Lacson. Desidido na sabi ni Esmery. Napabuntong hininga si Esmery sa kawalan. Gagawin na lang niyang isang masayang alaala sa isipan ang pagsasama nila ni Archer sa loob ng maikling panahon kung paano mag-usap ang kanilang mga puso. Sa lalim na iniisip ay hindi na halos na malaya ni Esmery na narating na nito ang kanilang hideout. Congratulations! Puri ng mga kagrupo at ilan pang tauhan sa hideout na naghanda at ipinagdiwang ang celebration ng pagkasukses ng operation. Ang galing mo talaga, friend! Kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh! Puri ni Inka at sinalubong siya ng yakap. Doon ay hindi na napigilan ni Esmery ang mapaluha sa harapan ng mga kasamahan. Hindi niya akalain na hahantong siya sa ganitong sitwasyon na ang isang tigasing katulad niya ay magmamahal ng lalaki na higit pa sa kanyang sarili. Leader, bakit ka naman umiiyak? Hindi ka ba masaya tapos na ang misyon mo? At hindi lang yan, dahil ang laking tulong na pagiging successful na operasyon na napagtagumpayan mo. Puri rin ni Otis sa kanya. Para saan nga ba ang ginawa niya kung hindi lang naman para sa propesyon at pagtanaw ng mga tao sa kanyang pangalan? Congratulations, Esmery! Alam ko na kaya mo at mapagtatagumpayan mo ito. Ani Timber at naglakas loob na bigyan ng bulaklak ang babae. Huwag kang mag-alala. Alam ko namang hanggang kaibigan lang ang kaya mong ibigay sa akin. At masaya na ako para ron, sabi ni Timber nang mapansin ang lalong paglungkot ng mga mata ni Esmery. Salamat! Humihikbi na sabi ni Esmery at mahigpit na niyakap si Timber. Tamo nga naman, sino mag-aakala na iiyak ang isang sigain na si Black Hunter? Napangiti si Byron at tinapik ang likod ni Esmery upang pakalmahin ito at kahit paano ay gumaan ang pakiramdam. Kung ano man ang mga bagay na hindi mo masabi sa amin, nandito lang kami sa'yo upang makinig, sabi ni Byron. Oo nga, leader. Di naman porkit umiiyak senyales na mahina ka na. Dahil sa realidad, ayan ang senyales ng pagiging matatag mo bilang tao at bilang ikaw. Sabi ni Otis na parang sa tanang buhay nito ay ngayon lang nagsabi ng ganitong bagay dahil kilala ito sa pagiging kwela at mabiro. Basta, nandito lang kami para sa'yo, sabi ni Inka at niyakap ang mga kasamahan. Dumaan ang mga araw na bumalik na sa dati ang buhay ni Esmery, ngunit bigo siya nakalimutan si Archer. Malungkot ka na naman dyan. Mas gugustuhin ko pa yung matapang mong muka, kaysa ngayon na para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nilagok ni Timber ang alak pagkasabi niya nito. May iniisip lang ako. Wika ni Esmery na hindi na malayan ang pagkatulala sa isang tabi.
Kung ano man yung iniisip mo ay pwede mo namang sabihin sa akin. Willing naman akong makinig, basta ikaw. Kinindatan pa ito ni Timber pero isang malamig na tingin lang ang natanggap nito kay Esmery. Kamatayan lang ba talaga ang isang parusa oras na nilabag mo ang batas na iukol sa'yo ng mga seniors? Tanong ni Esmery. Bakit mo naman natanong yan? Napatigil si Timber sa paglagok ng beer at binaling ang tingin sa kaharap. May gusto lang akong malaman. Kung nagkasala ka at lumabag sa batas, maaring hagupit ng latigo na pwede mo ikamatay o brutal na pagpatay, sabi ni Timber. Pero, maaari kong saluhin ang parusa na yon kung ayaw ko mapahamak ang aking minamahal? Tumango si Timber at nagtaka. Teka, bakit mo nga pala natanong ang bagay na yan? Imbis na sagutin ay mabilis na umalis si Esmery na halos paliparin ng sasakyan sa kalsada. Archer! Tawag niya sa pangalan ng lalaki nang makapasok sa mansyon pero isang nakakarinding nakatahimikan lang ang naging tugon sa kanya. Mabilis na naglakad si Esmery pataas ng hagdan at pinuntahan ito sa kwarto at office pero wala rin ito doon. Tinawagan rin niya ang sekretary ni Archer pero ang sabi nito ay halos magtatatlong araw na itong walang balita kay Archer at nag-aalala na rin katulad niya. Natataranta naman na pabalik-balik ng paglalakad si Esmery habang iniisip ang posible nitong puntahan. Ma'am Esmery, hinahanap niyo po ba si Mr. Lacson? Tanong ng isang kasambahay sa kanya na nahihilo na sa kanyang ginagawa. Opo. Agad na sagot ni Esmery. Simula po kasi nung umalis kayo dito ay hindi na rin bumalik dito si Mr. Lacson. Sabi ng kasambahay. Napasapo naman si Esmery sa ulo sa nalaman. Akala niya kasi ay may magandang ibabalita ito sa kanya pero sa sinabi nito ay mas lalo lang sumakit ang kanyang ulo sa kakaisip. Dumagdag pa ang pagtawag ni Inka na agaran siyang pinapabalik at magkikita sila sa underground place. Iba ang kutob ko, sabi ni Esmery at agad na umalis. Halos nauna pa si Esmery makarating roon kumpara sa mga kaibigan na papunta pa lang. Esmery, Esmery. Dalawang ulit na tawag ng isang kasintahan ng isang leader ng grupo. Ang tagal na kitang gustong makita. Well, mukhang wala din naman pala tong kwenta. Sabi nito at mapanglait na tumingin kay Esmery. Dahil sa pinaghalong-halong emosyon ay hindi makapagpigil si Esmery na sugudin ito pero mabilis ang bawat galaw ng babae na talagang pinaghandaan. Mabilis na umupo si Esmery at tinalapid ang babaeng kaharap dahilan para matumba ito. Bago kinuha ang baril na nakasiksik sa suot ng babae at tinutok sa ulo ng babaeng kanina lang ay halos lapain siya ng buhay. Kung gusto niyo magpatayang dalawa ay huwag kayo dito. Bakit hindi natin gawin ang tradisyonal na laban? Sabi ng isang leader ng grupo nang makita sila. Agad namang sinang-ayunan ito ng lahat. Gusto pa siyang pigilan ng mga kaibigan na tanggapin ang hamon pero binaliwala ito ni Esmery. Good luck, girl! Sigaw ng babae bago sinuot ang helmet. Inihanda naman ni Esmery ang sarili at sa tuktok ng bundok at paglubog ng araw ay sinimulan na nila ang racing. Delikado at malaking bato ang madaraanan mo. Isang pagkakamali mo lang ay pwede kang mamatay. Swerte mo na lang kung mapabagsak ka sa dagat kung saan may ilan silang nadaraanan. Anak ng... Singhal ni Esmery na nasa kalagitnaan na ng laban ay may bumaril sa gulong ng kanyang motor. Bahagya pang napunit ang suot niyang damit dahil sa kutsilyo na pinadaan sa kanya. Tama nga ang mga kaibigan, madumi at madugo ang laban na ito. Come on girl, ngayon mo ako subukang patayin. Sabi ng babaeng nakalaban niya kanina kasunod ng paglabas ng 5 lalaki sa likuran nito. Naging alerto naman si Esmery at mabilis na tumakbo dahil wala siyang ibang paraan. Hindi niya maaaring kalabanin ng mga ito ng sabay-sabay dahil masyadong malakas ang mga ito kumpara sa kanya na walang hawak o dalaman lang na kahit anong sandata. Takbo! Sigaw ng babae habang tumatawa at mabilis na pinaandar ang motor, ganun na rin ang 5 pa nitong kasamahan.
Nang matanaw ni Esmery ang puno sa tulong ng liwanag ng buwan, ay agad siya roon tumalon at sinipa ang mukha ng babaeng kalaban at mano-manong nakipagtapatan ng lakas dito. Ngunit bago pa man ni Esmery mapatumba ang babae, ay sumugod ng 5 pa nitong kasamahan na may kanya-kanyang sandata na dala. "Sisiguraduhin ko ikaw ang ililibing ko sa hukay!" sabi ni Esmery at buong lakas na sinuntok ang babaeng kaharap bago sumakay sa motor at pinaandar ito ng mabilis. Sandaling napagewang si Esmery na sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga ito at nadaplisan siya sa kanyang braso, pero patuloy lang siya at nag-shortcut ng daan. Nais niyang makabalik agad dahil tiyak na matutoda siya oras na manlaban pa siya sa mga ito. Sa kabilang banda ay halos matigilan ng karamihan nang magbalita ang mga seniors na ngayon magbabalik ang pinakapinuno ng underground society. "Hindi natin pwedeng pabayaan si Esmery ron," matigas na sabi ni Inka nang makarinig sila ng putok ng baril. Sumang-ayon naman ng mga kaibigan at nagpa siya na hintayin si Esmery na makabalik. Mahigpit kasi na ipinagbabawal ang pangingialam oras na nagsimula na ang laban. "Bumalik na kayo ron! Dumating na ang pinuno!" sigaw ng tagalathala na ikinagulat ng karamihan. May mga tumakbo, may ilan namang nag-usap-usap. Wala na rin nagawa pa ang mga kaibigan ni Esmery kung hindi ang pumunta sa loob kung saan magpupulong. "Ngayon ay masasaksihan natin ang pagbabalik ng pinuno ng underground!" sigaw ng lalaki habang hawak ang microphone, pero nagulat nang makarinig ng isang malakas na pagsabog sa hindi kalayuan kung saan ginanap ang laban ng isang leader ng grupo at partner ng isang leader. "Anong nangyari? Hindi ba't si Black Hunter nasa loob ng field?" Malakas na usap-usapan, pero natigil din nang may isang lalaki na lumabas at naglakad bago inagaw ang microphone sa lalaking may hawak. "Where's Black Hunter? Asan ang taong minamahal ko?" Untag ni Archer na ikinagulat ng halos lahat ng naroon sa pagpupulong kahit ang mga seniors ay napatayo sa sinabi ng pinuno. "Mr. Lacson?" Nagtataka na sabi ni Inka na halos malaglag ang panga nang makumpirma nga na si Archer ang pinuno ng underground society na kasalukuyang nakatayo sa stage. Napamura si Archer nang muling makarinig na sunod na pagsabog. Mabilis na tinapon ni Archer ang microphone at tumakbo papunta sa field kung saan ginagawa ang laban ng taong minamahal nito. Naging alerto naman ang lahat at sumunod sa pinuno at sinunod ang utos nitong itigil ang laban. Hindi naman naghintay pa si Archer sa pagbabalik ng mga tauhan at sumunod sa field kung saan ginawa ang laban. "Bullshit!" mura ni Archer nang makarinig ng balikan ng putok ng baril. Galit na kinuha ni Archer ang baril at pinutok ito sa 3 lalaking naabutan niya. "Stay away from her!" untag ni Archer at paulit-ulit na nagpapaputok ng baril. Ang ulo ng 3 lalaki ay halos madurog na habang naliligo sa sariling dugo. Hindi man kilala ng 2 lalaki kung sino ito, pero kahit ang mga ito ay nakaramdam ng takot. Presensya pa lang ni Archer ay para na silang lalapain ng buhay. "Hindi kami lalaban!" nauutal na sabi ng isang leader at tinapon ng baril. Madilim na naman ang mukha na tinapon ni Archer ang baril at kinuha ito sa lupa bago ito kinasa at paulit-ulit na kinalabit ang gatilyo habang walang sawa na pinapaputukan ang 2 pang lalaki. Matapos ito ay muling bumalik si Archer sa motor at pinaandar na mabilis, pero halos nanlumo ito nang maabutan si Esmery na nakahiga habang dinadaing ang sakit na pilit nakikipaglaban. Dumilim naman ang paningin ni Archer at kinuha ang malaking bato bago walang awa na hinampas sa babaeng kalaban ni Esmery. Hindi pa nagsawa at kinuha ni Archer ang kutsilyo at paulit-ulit na pinagsasaksak ang babae bago sinipa hanggang sa mahulog ito at gumulong sa bangin. "Siya nga talaga ang pinuno!" nauutal na sabi ng member ng underground society sa nasaksihan. "Archer, anong ginagawa mo dito?" Nahihirapan na tanong ni Esmery habang dinadaing ang sugat sa kanyang braso at hita. "I love you!" Tanging sagot ni Archer at mahigpit na niyakap si Esmery kahit na kapwa naliligo sa dugo ang kanilang mga kamay. "Mahal na mahal rin kita, Archer."
Patawarin mo ko at naging duwag ako. Pero ngayon ay ipaglalaban na kita. Taus-puso na sabi ni Esmery. Di na kailangan. Simula ngayon ay inalis ko na ang patakaran na yon. Sabi ni Archer na ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng kalayaan ng lahat na magpasya kung sino ang mamahalin ng mga ito nang walang tumututol o nilabag na batas. Ibig mong sabihin ay ikaw ang pinuno? Yes, baby. Putol ni Archer sa sinabi ni Esmery at binuhat ito na parang bagong kasal. You don't need 31 days to seduce me. Dahil oras na makalabas na tayo dito, ay papakasalan na kita. Taus-puso na sabi ni Archer at siniil ng halik si Esmery sa harapan ng mga kaibigan, tauhan at mga seniors. Nakarinig naman ang dalawa ng palakpakan at kantsawan pero kahit nahihirapan ay mas siniil na Esmery ng halik sa labi si Archer sa harapan ng lahat. Mahal kita, Archer, at hindi ako mahihiya na ipagsigawan yon, sabi ni Esmery sa pagitan ng kanilang halik. Now, you're seducing me again. Parehas natawa ang dalawa at bumalik sa underground at agad na ginamot ang sugat ni Esmery. Nagkaroon si Esmery at Archer ng kambal na babae. Sa loob ng 3 taon na yon ay maraming nagdaan na pagsubok sa kanila na hindi nila inaasahan. Pero nanatili silang matibay at sinalubong nila ito ng magkasama. Baby! Malambing na tawag ni Archer sa kanya bago niya naramdaman ang mabango nitong hininga sa kanyang leeg at pagyakap nito sa kanyang tiyan. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Esmery at humarap kay Archer bago nilagay ang palad sa noo nito. Oo naman, magaling kasi ang nag-aalaga sa akin. Wika ni Archer at pinagsalubong ang kanilang mga palad. Napangiti naman si Esmery nang makita ang kamay nilang magkahawak at singsing sa kanilang mga daliri na simbolo ng pagiging ganap nilang mag-asawa. Sino ba ang mag-aakala na si Archer ang bibihag sa kanyang puso? Ang isang tigasin na babaeng katulad niya ay magmamahal ng isang lalaking katulad ni Archer. Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo. Saway ni Esmery dito at inihimlay ang ulo sa dibdib ng asawa. Marami akong kailangang i-handle, especially the underground society. Tinagurian na King and Queen si Archer at Esmery ng underground society, samantalang princess naman ang 2 anak nila. Naging maayos na rin ang underground at sa pamamahala ni Archer at Esmery ay natigil ang kaguluhan. Bumalik na muli ang katahimikan pero hindi pa rin natitigil ang pagpaslang sa kalaban na nagtangkang pabagsakin ang kanilang pamumuno. Kahit na, dapat iniisip mo pa rin ang katawan mo. Paglaban ni Esmery at sumiksik sa dibdib ni Archer nang marinig ang matinis na boses ng 2 nilang anak na tumatakbo papasok sa loob. Halos wala na rin kasing pahinga si Esmery sa pag-aalaga sa 2 anak na makulit, ganun na rin kay Archer nang bigla itong nagkasakit. Sulit naman dahil magaan sa kalooban niya ang ginagawa at nakikitang masigla ang mga mahal sa buhay. Daddy! Humihikbi na sabi ni Kea sa ama na sinundan naman ng isa pa nilang anak na si Daphne na namana ang pagiging seryoso at matapang nito kay Esmery. Daddy! Daphne point the gun at me! Sumbong nito kay Archer at sumiksik sa gitna ng mag-asawa dahilan para malakas ang yakap ng 2. It's fake, Dad! Walang emosyon na sabi ni Daphne at tumabi kay Esmery. Napangiti naman si Esmery at hinalikan sa pisngi ang 2 anak na babae. Laging ganito ang bungad ng 2 sa kanila dahil mahilig kulitin at asarin ni Kea ang kapatid nito. Kayong 2 talaga. Palagi na lang kayo nag-aaway. Hindi nyo ba alam na bad yun? Pangaral ni Esmery sa mga ito habang si Archer naman ay masayang pinapanood ang mag-ina. Sorry, Kea. Nakapout na sabi ni Kea at kinalabit ang kapatid. Hindi naman umimik si Daphne. Bagkus ay niyakap lang nito ang kapatid na si Kea at nagpaalam kay Archer na maglalaro sila sa labas. Salamat, baby. Parang panaginip ang lahat. Inismidan naman ni Esmery si Archer nang tuluyan ng makalabas ang 2 anak. 2 na nga ang anak natin tapos
Iniisip mo pa rin na panaginip lang to? Nagpapatawa ka ba? Tanong ni Esmery na lumabas na naman ang pagiging moody. Napailing na lang si Archer ng ulo bago hinubad ang pang-itaas na damit at dahan-dahang pinahiga si Esmery sa kama. "You're being moody again," sabi ni Archer sa asawa at marahan na kinurot ang ilong nito. Ngunit mabilis siyang nahampas ni Esmery sa kamay at sa isang iglap lang ay ito na ang nasa kanyang ibabaw. Kahit kailan talaga ay hindi pa rin nawawala ang pagiging mabilis ni Esmery sa pagkilos. "Ang dami mo pang sinasabi," wika ni Esmery na pareho nilang kinangisi. Pero bago pa man magdampi ang labi ng isa't isa ay isang tawag ang natanggap nila sa cellphone. Kinuha ito ni Esmery at sinagot ang tawag. "Queen Esmery, pumunta kayo dito ngayon sa underground. May nangyaring kaguluhan." Pagbabalita ni Otis sa kabilang linya. "Pakihintay na lang kami sandali. Papunta na rin kami dyan," sagot ni Esmery sa kabilang linya bago pinatay ang tawag. "Who's that?" Kunot noo na tanong ni Archer. "Si Otis. May nangyari daw kaguluhan sa underground at kailangan na nating pumunta." Pagbabalita ni Esmery na napalitan ng pagiging seryoso ang muka. Nadismaya naman si Archer at napakamot na lang sa kanyang ulo. Ngumisi naman si Esmery at mahinang bumulong sa tenga ng asawa. "Mamaya na lang nating ituloy yon. Pagtulog na ang mga bata." Mapang-akit na sabi ni Esmery dito bago tumayo at nagpalit ng damit. "Are you ready, Black Hunter?" Ngumisi si Esmery at hinagis ang baril kay Archer na agad namang nasalo ng asawa. "I'm always ready, baby," sabi ni Esmery at kumindat pa bago kinuha ang kutsilyo. Pareho namang napangiti ang dalawa bago nilisan ang mansyon kasama ang dalawang anak na babae at pumunta sa underground upang tingnan ang kaguluhan. Handa si Esmery na harapin lahat ng mga kalaban o kahit paialay ang sariling buhay para sa kapakanan ng pamilya niya. At kahit kailan ay hindi nito pinagsisihan na si Archer ang naging kabiyak ng kanyang puso hanggat siya'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Wakas. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!